Mga ka-diskarte chicks, may nabasa akong comment na sigurado akong maraming mag-asawa ang tatamaan. Sabi niya, Idol, pwede ba topic mo paano paibigin ulit ang asawaan unti-unting lumalayo? Shoutout sa'yo ka-diskarte chicks ha, maraming salamat sa suggestions mo. At kung isa ka sa mga nanonood ngayon na pakiramdam mo, iba na ang asawa mo. Dati simpleng chat mo lang, excited na siyang mag-reply. Dati kahit walang dahilan gusto kanyang yakapin. Pero ngayon, parang obligado na lang ang lahat. May usapan pero walang lambing. Magkasama kayo sa bahay pero parang magkalayo ang puso. Masakit yun, pero ang tanong, kapag ba lumalayo na ang asawa mo, ibig sabihin ba wala na talaga siyang pagmamahal? Hindi palagi. Minsan hindi nawawala ang pagmamahal. Napapagod lang, nasasapawan ng stress, nalulunod sa problema, at minsan hindi na lang niya alam kung paano bumalik. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng ilang psychology-based na paraan na maaaring makatulong para maibalik ang connection ninyo bilang mag-asawa. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. So number 1, huwag mong habulin. Alamin mo na kung bakit siya lumalayo. Ito ang unang pagkakamali ng marami. Kapag napansin nilang lumalayo ang asawa, mas lalo nilang inihigpitan. Sunod ng sunod, paulit-ulit nagtatanong, mahal mo pa ba ako? Bakit nagbago ka? May iba ka ba? At habang mas lalo kang naghabol, mas lalo siyang nai-stress. Sa psychology may tinatawag na pursuer-distancer pattern. Habang mas humahabol ang isa, mas lumalayo ang isa. Hindi ibig sabihin nito na huwag ka nang gumawa ng paraan. Ang ibig sabihin, unawain mo muna ang ugat ng problema, stress ba, o financial problems. Pagod sa trabaho? May tampo ba siyang matagal nang hindi napag-uusapan? Kapag ugat ang inayos, mas madaling maayos ang relasyon. So number 2, balikan mo ang taong minahal niya noon. Minsan ang tanong natin, bakit nagbago siya? Pero bihira nating itanong, nagbago rin kaya ako? Noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo, nagkukwentuhan kayo ng matagal. Nagpapasalamat kayo sa maliliit na bagay. May effort, may kilig. Ngayon, puro bills, puro responsibilidad, puro problema. Hindi ibig sabihin bumalik kayo sa pagiging teenager. Ang ibig sabihin, balikan ninyo ang maliliit na bagay na nagpalapit sa inyo noon. Minsan isang simpleng, kumusta araw mo, mas mahalaga pa kaysa mamahaling regalo. So number 3, huwag puro problema ang pag-uusapan. May napansin ka ba? Kapag mag-asawa na, madalas ang usapan, bayarin, mga anak, trabaho, utang, budget. Pero kailan kayo huling nagtawanan? Kailan kayo huling nagkwentuhan ng walang iniisip na problema? Ang relationship ay parang halaman. Hindi sapat na diligan mo lang kapag nalalanta na. Kailangan regular. Kaya maglaan ng kahit 15 hanggang 20 minutes araw-araw na walang cellphone. Mag-usap, makinig, hindi para magtalo, kundi para magkakilala ulit. So number 4, appreciation. Ang isa sa pinakamalakas na pagkain ng relasyon. Napansin mo ba mas mabilis tayong makakita ng mali kaysa tama? Hindi mo ginawa, nakalimutan mo, late ka, pero kailan mo huling sinabing, salamat, ang sipag mo. Na-appreciate kong ginagawa mo. Sa psychology, ang positive reinforcement ay nakakatulong para mas maulit ang magagandang kilos. Hindi ito pambobola. Ito ay pagkilala.
At minsan isang salitang salamat ang matagal nang hinihintay ng asawa mo. So number 5, alagaan mo rin ang sarili mo. Ito ang madalas nakakalimutan kapag natatakot tayong mawala ang mahal natin. Nakakalimutan nating alagaan ang sarili, hindi na nag-exercise, hindi na inaayos ang sarili. Wala na confidence. Hindi lang ito tungkol sa itsura, mas tungkol ito sa energy. Mas masarap kasama ang taong may sigla, may pangarap, may magandang disposisyon. Kapag ikaw mismo ang unti-unting nawawala, mas mahihirapan kayong bumalik sa dati. So number 6, matutong makinig, hindi lang sumagot. Minsan ang gusto lang ng asawa mo, may makinig, hindi lecture, hindi sermon, hindi solusyon agad. Kapag nagsasalita siya, subukan mong intindihin bago magpaliwanag. Maraming away ang hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil pakiramdam ng isa, hindi siya naririnig. So number 7, kung may nasaktan, humingi ng tawad ng walang pero. Isa sa pinakamahirap gawin ang magsabi ng tama ka, nasaktan kita, patawad. Walang kasunod na pero kasi ikaw. Ang totoong paghingi ng tawad, hindi naghahanap ng palusot. Responsibilidad ang hinahanap. At minsan dito nagsisimulang matunaw ang matagal ng tampo. Mga kadiskarte chicks, hindi lahat ng relasyong lumalamig, tapos na. May mga relasyon na hindi nawalan ng pagmamahal, napagod lang, napabayaan lang, at kailangan lang ulit ng panahon, effort at tamang komunikasyon para muling mabuo ang koneksyon. Pero tandaan din natin, ang relasyon ay dalawang taong nagtutulungan. Kung ikaw lang ang patuloy na nagsisikap at ayaw na talaga makipag-usap o makipagtulungan ng kabilang panig, maaring kailangan ninyong pag-isipan ang paghingi ng tulong sa isang mapagkakatiwalaang counselor o marriage therapist. Ang paghingi ng tulong ay hindi senyalis ng pagkatalo. Isa itong paraan para bigyan ng pagkakataon ang relasyon. Ngayon naman, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, ano ang pinaka-epektibong paraan para muling lumapit ang asawa kapag unti-unti na siyang lumalayo? I-share ninyo ang karanasan ninyo sa comment section. Baka ang kwento o payo ninyo ang maging inspirasyon sa ibang mag-asawang dumaraan din sa parehong sitwasyon. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Rene Rojas, taga Cavite, Benedict De Los Santos, taga Bulacan, Christopher Manalo ng Occidental Mindoro, Aquilina Rapas ng Caloocan, Rihanna Liacona ng Albay, Marian Maga from Pangasinan, Rodolfo Wekis, taga Kamsur, Larry Martinez, taga Bulacan, Bulacan, Mena Asia ng Lucena City, Emiliano Garcia ng Isabela, Roy Tibo ng Pantukan, Davao de Oro, at kay Tranquilino Medrano from Bergamo, Italy. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga kadiskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag kadiskarte chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.